Mga pananampalataya, kamusta ang ating mga spiritual na buhay? Hindi ko alam kung paano niyo sasagutin yung tanong ngayon. Pero paano kung ang tinanong po natin ay yung kasama natin sa bahay? Kunwari, unang wait lang po, may paki-mute mo nga at para nag-feedback. Salamat. Suppose ang tinanong ko ay yung inyong asawa. Base sa nakikita niya sa inyo, base sa nararanasan niya kapag kayo po ay kasama niyo, kayo po ay kasama niya, paano niya ilalarawan ng pananampalataya mo? Kunwari, ang kasama natin ay yung mga anak natin at tinanong natin yung mga anak, kamusta ang pananampalataya ng magulang mo? Paano siya sasagot? Kunwari kayo yung anak at ang kasama niyo sa bahay ay yung inyong mga magulang at tinanong natin yung magulang niyo, kamusta ang iyong pananampalataya? Ano kaya ang sasabihin ng magulang? In short, kung ang tanong ay yung kalagayan ng ating spiritual na buhay at ang nag-a-assess, ang nag-check, ang nakakaranas ay yung inyong mga kasama sa buhay, ay yung inyong mga mahal sa buhay, paano po nila kayo ilalarawan? Ano ang naramdaman po nila sa atin nitong mga nakaraang linggo? Hindi natin sinusukat ang ating halaga o ang ating katayuan sa Panginoon base sa opinion ng mga tao, sapagkat sa kalagayang spiritual natin, ultimately, ang opinion na nagmamatter lang ay yung opinion ng Panginoong Jesucristo. Na kung paanong tayo ay nabubuhay sa kasalanan, ngunit siya ay namatay para sa atin, at bihis-bihis natin yung katwiran ng ating Panginoong Hesus, katanggap-tanggap tayo sa Ama, hindi dahil sa sarili nating kabutihan, kung hindi sa kabutihan, sa katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Yun ang ultimate reality. Yun ang ultimate measure ng ating righteousness. Yung righteousness ni Kristo. Hindi ko alam kung si Tozer ang nagsabi nito na ang kaisa-isang kasalanan na nagkaroon si Kristo ay yung kasalanang taglay natin, at ang kaisa-isang katwiran na meron tayo ay yung katwiran ni Kristo. At yun ang katotohanan na sinasaligan ng buhay ng isang mananampalataya. Ngunit, sinasabi din sa atin ng Santiago na kung ang pag-uusapan ay yung observation ng ibang tao sa atin, kung ang pinag-uusapan ay yung patotoo ng isang mananampalataya sa harap ng mga taong walang pagkakakilala sa Diyos, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi sinasabi ni Santiago na ang pananampalataya ay dapat dagdagan ng gawa upang tayo'y maligtas. Ang sinasabi ni Santiago, kung gusto mong malaman kung meron ka talagang tunay na pananampalataya, hindi ito pwedeng walang kasamang gawa. Sabi ni Martin Luther, we are saved by faith alone, but not the faith that comes alone. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya, ng pananampalataya. Pero kung yung pananampalataya mo ay nagliligtas talaga, hindi mag-isang dadating yung pananampalataya na yon sa buhay mo. Lagi siyang may kasama. May kasama siyang pagpipigil sa sarili. Naalala niyo yung sinabi ng kanta kanina, na matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, ang puso ay bigyan ng kahinahunan. Di ba? Ang katapatan ko nawa sa iyo, Panginoon, ay hindi mahihimlay. Mapagtiis na puso, nakabaitan ang taglay. Diba? Yun ang yung mga hallmark ng isang mananampalataya. Hindi ka naliligtas ng pagtitiis. Hindi ka naliligtas ng kabutihan. Hindi ka naliligtas ng pag-ibig sa kapwa. Hindi ka naliligtas ng kahinahunan. Ang nakapagliligtas lang ay pananampalataya. Pero kung tunay yung pananampalataya, lagi niyang kasama yung kahinahunan, pag-ibig, kabutihan. Kaya inaanyayahan ko kayo, siguro iniisip niyo sa Galatians, hindi po Galatians ang mensahe natin, sa Ephesians chapter 4, buksan natin ang ating mga Biblia sa Efeso, kapitulo 4, verse 25 hanggang chapter 5 verse 2. Okay?
Ephesians chapter 4 verse 25 hanggang Ephesians chapter 5 verse 2. Okay? Nagtataka siguro kayo bakit tumatawid ng ibang chapter yung ating pag-aaral. Alam niyo ba na nung sinulat ni Pablo itong Efeso at nung sinulat itong mga Bible books, wala namang chapter at verse nung sinulat nila to. Okay? So anyway, tumayo tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Efeso Kapitulo 4, talatang 25, at itutuloy po natin ang pagbabasa simula hanggang chapter 5, verse 2. Sundan na lamang po ng inyong paningin at ang inyong lingkod na lamang po ang babasa. Ephesians chapter 4, verse 25 hanggang chapter 5, verse 2. Okay? Ito po ang sinabi ng Biblia. Therefore, sa verse 25, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with everyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Chapter 5, verse 1. Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang kagandahan ng mensaheng ito, at mabumaisa po ang buhay namin ito, alang-alang sa biyaya ng aming Panginoon sa Kristo. Pagsimula ka sa nangangaral, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Meron pong isang, nung nakaraang linggo, di ba natin sila Brian? Linggo ng tanghali, linggo ng gabi, meron po kaming Bible study dito sa bahay. At kami ay nag-share kung paano nangungusap ang Panginoon sa mga buhay ng bawat isa, at kung paano siyang kumikilos. At ito pong aking asawa ay may shinare na nangusap sa aming lahat, particularly sa akin, dahil guilty kaming lahat doon. Okay lang ba i-share ko? Papayagan mo ba ako? Yung bang, palagay ko makaka-relate si Jarden dito, dahil ang shinare ni July ay sa kanilang trabaho, meron siyang katrabaho na sa madaling sabi ay hindi ayos ang pag-uugali. Hindi maayos ang pananalita, hindi maayos ang yung pakikitungo sa iba. Siguro ilalarawan natin siya bilang isang tao na hindi mo gugustuhin makatrabaho. At meron tayong mga kakilalang ganon. Meron tayong mga kakilalang mga taong napakahirap pakitunguhan. Maaring sa inyong trabaho, o baka mamaya kasama nyo siya sa bahay. Ang problema man, baka mamaya pinakasalan nyo pa. Baka mamaya yung mahirap pakitunguhan na yun ay galing mismo sa inyo. Diba, mga anak natin. Whatever it is, meron tayo laging mga kasama sa buhay na difficult people. Okay, at ang sinare ng asawa ko, sabi ni July, meron daw silang GC, alam niyo ba yung group chat? At hindi kasama yung tao na yun doon. At ang sabi niya, ang pinaglalabanan niya ngayon ay yung temptation na kapag sila lang nung kanyang mga katrabaho ang nag-uusap doon sa GC na yun, talagang
ang tampok lagi nung usapan nila ay etong taong to. Patawagin na natin sa proper name. Pinagchichismisan. Gossip. Yung pag-uusapan nyo, yung pangit tungkol doon sa tao na yon. At alam natin na bilang mga mananampalataya, unang-una sa lahat, alam natin na hindi tama yon. Pero pangalawa, alam din natin na guilty tayo doon. Na tayo ay at alam nyo, ako man din ay guilty doon. May mangyayari sa school, nandun kami sa faculty, meron kaming kasamahan, for example, na siguro makakagawa ng isang bagay na hindi namin nagustuhan. At talagang yung magsisimula yun sa sa amin, sa school, may papasok ng faculty, mainit ang ulo. Tapos maglalabas, alam niyo ba nangyari ganito? Tapos before in 5 to 10 minutes, kasama na kaming lahat doon sa alam niyo ba yung pamahiin na kapag pinag-uusapan tayo, nabibilaukan tayo? Alam niyo kung totoo yun, malamang hindi na nakahinga yung tao na yun. Diba? At pagka pinag-isipan natin, hindi ba masyadong praktikal? Hindi ba masyadong mababaw yung itong kahinaan na to? Hindi ba dapat nag-uusap tayo ng mas mahalagang theological na topic dito sa mensahe? Hindi ba dapat ang pinag-uusapan natin ay yung mga malalalim na katotohanan ng Biblia? Hindi ba dapat ang pinag-uusapan natin ay yung mga matured na doctrines ng faith? However, at makikita natin to sa Ephesians, importanteng doctrine ang pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Ito ang point na ginagawa ni Apostol Pablo nung binasa natin yung Ephesians. Dahil ang Ephesians ay isang libro na patungkol sa kaligtasan. Sa Ephesians natin makikita ang pinakamalalim na exposition ni Paul ng patungkol sa predestination at election. Na bago mo pa nakilala ang Panginoon, itinakda na niya na iibigin ka niya. Yun ay isang makabuluhan at yun ay isang kapuri-puring katotohanan. Hindi nag-react ang Diyos sa iyo, ikaw ang nag-react sa Diyos. Hindi ikaw ang unang umabot sa Panginoon, Panginoon ang unang umabot sa iyo. Kumilos siya para ibigin ka, para iligtas ka, bago ka pa ipanganak. At ipinakita sa atin ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, lahat ng kaakibat na pagpapala ng kaligtasan. Ikaw ay tinuring na anak. Ikaw ay binigyan ng mana na ayon sa kalwalhatian ni Kristo. Lahat ng mana at lahat ng kapurihan at lahat ng mabubuting bagay na karapat dapat kay Kristo ay sa atin din sapagkat tayo ay na kay Kristo. Ang katwiran ni Kristo ay nasa sa atin na. Dahil si Kristo ay nandun sa langit at kasama niya tayo doon sa kanyang katayuan, ito yung mga malalalim na katotohanan na hindi pa natin lubos na uunawaan kung ganong kaganda yung kaligtasang tinanggap natin. The book of Ephesians is as theologically profound as a theologically profound books get. Ito ay isang textbook ng theology. Talagang malalalim ang pangunawa natin sa maraming katotohanan ng Biblia kapag nakita natin ang Book of Ephesians. Pero pagdating ng bandang dulo, yung second half ng Ephesians, pipihit si Pablo mula sa pagiging doctrinal at siya ipupunta sa pagiging practical. Ito ang katotohanan, Ephesians chapter 1, 2, and 3, and Ephesians chapter 4, 5, and 6, ito dapat ang epekto ng katotohanan. Or, pwede nating i-summarize, yung mga taong naniniwala sa unang bahagi ng aklat, kinakailangan isinasabuhay nila yung kanilang paniniwala at yun ang point ng susunod na bahagi ng aklat. At tingnan nyo yung sinabi sa Ephesians chapter 4, verse 25. Nagsisimula siya sa salitang, therefore, dahil dito. At dahil tungkol saan? Tignan natin, nasabi ko na yung point ng unang half ng Ephesians, pero tignan nyo yung chapter 4 verse 1, lumakad kayo ng nababagay sa pagkatawag sa inyo.
lumakad kayo ng nababagay sa pagkatawag sa inyo. Nung panahon ni Napoleon Bonaparte, ang sabi ng isang anecdote, nung itong sikat at makapangyarihang emperor ng France ay naglalakad sa harap ng mga sundalo niya in preparation for a battle, may isang sundalo na proudly nagtaas ng kamay niya at ang sinabing, Emperor, Emperor, I have the honor of having the name like yours. I am also named Napoleon. Emperor Napoleon, magkapareho po tayo ng pangalan, ang sabi ng sundalo. At ang sabi ni Napoleon sa kanya, if you're named Napoleon, live like Napoleon. Kung kapangalan mo si Napoleon, mabuhay kang parang si Napoleon. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 1, kung tinatawag kang Kristiyano, lumakad kang nababagay sa isang Kristiyano. At yung verse 1 ay pumipihit mula sa pagpapaliwanag kung paano ka naging Kristiyano. Ngayon, ipapaliwanag niya na kung paano ka dapat mabuhay bilang isang Kristiyano kung tunay na Kristiyano ka na. Importante ito dahil hindi sinasabi ng Ephesians na gawin mo tong mga bagay na to upang maging Kristiyano ka. Ang sinasabi ng Ephesians, kung talagang nasa iyo na si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya, itong mga bagay na to ay dapat mangyayari sa iyo. Itong mga bagay na to ay dapat magiging lakad mo. Now, here's another thing. Gusto ko yung paliwanag ni Tim Keller patungkol sa salitang walk. Bakit walk? Walk in a manner worthy, lumakad ng nababagay ayon sa iyong pagkatawag. Bakit walk? Kasi alam nyo, tayo mga Kristiyano, kaya natin yung sprint. Alam nyo ba yung sprint? Kapag tayo ay nanood ng Olympics, tapos mayroong 50-meter dash, ang gagawin ng mga atleta, tatakbo sila ng mabilis, pero 50 meters lang. Tapos, oorasan sila kung gaano sila kabilis makakarating ng 50 meters. Kaya ito ay 50-meter dash. Hindi sila tatakbo consistently. Ang kailangan lang nila ay burst. Tayo mga mananampalataya, marami sa mga pagiging spiritual natin, burst. Kagaya ng, makakapakinig tayo ng mensahe. Tatamaan tayo ng mensahe, mahahagip tayo ng mensahe, at pagkatapos nun, pag uwi natin sa bahay, linggo ng hapon hanggang Lunes, isi-sprint natin yun. Alam nyo, ang problema sa sprint, short-lived siya. Ang problema sa 50-meter dash, ang problema sa takbo, mabilis siya, pero hindi siya nagtatagal. Ang sinasabi ni Pablo dito ay, I don't need you to, sabi ni Tim Keller, I don't need you to sprint spiritually, walk in a manner worthy. Lakaran, kasi hindi kagaya ng sprint, ang walk tuloy-tuloy. Ang walk consistent, ang walk everyday. Diba? Bihirang-bihira naman tayo pumupunta sa mga pupuntahan natin nang nagsisprint. Tayo ay naglalakad sa pupuntahan natin. Ang paglalakad ay isang normal na activity ng isang tao. Kaya pag sinabi ni Pablo na lumakad kayo ayon sa inyong pagkatawag, gawin nyo to sa inyong normal na pamumuhay. Lakaran natin yung pagkatawag sa atin. At ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang basis. Number 1, yung first part ng Ephesians chapter 4, it talks about unity. Hindi tayo pwedeng kanya-kanya sa church. Next, yung sa verse 17, ito ay patungkol sa panibagong buhay na meron tayo. Alisin natin yung ating mga bihis-bihis na lumang pagkatao. At tayo ay magbihis ng panibagong pagkatao. Ang isa sa mga ilustrasyon na naiisip ko, imagine niyo kayo si Kuya Jumuel ay galing sa isang araw na meron siyang gawa at siya ay nagkarpentero, naglagari siya, nagpintura siya, at pagkatapos alas 5, alas 6 ng hapon, pawis na, marumi na yung damit. Kaya ang gagawin, ang masarap gawin pagka ganon, uuwi ka sa bahay, tapos maliligo ka, talagang kukuskusin mong mabuti yung katawan mo. Yung pawis at yung lagkit na dumikit dun sa iyong balat, talagang mababanlawan lahat yon. At pagkatapos mong maligo, malamig yung pakiramdam mo, maaliwalas. Meron ba sa inyo na pagkatapos maligo magbibihis ng kanyang pinagbihisang damit na marumi? Yung nalagyan ng pintura at yung nalagyan ng
yung nalagyan ng alikabok at yung pawis na t-shirt tsaka shorts, yun ulit ang isusuot mo pagkatapos mong maligo. Hindi naman ata tama yun. At sinabi ni Pablo, at pala naniniwala ako, ito ang point, hindi bagay sa mga bagong ligo ang lumang damit. Hindi nababagay sa mga tao na nilinisan at niliguan na ng dugo ng Panginoong Jesucristo na isuot pa rin nila yung maruruming damit nila nung sila hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng word na put away, hubarin, alisin. Hindi bagay sa'yo yan. Masyado kang malinis na para isuot mo pa yan. At ang sabi sa atin, therefore, okay, having put away falsehood. Dahil itong mga bagay na to ay hindi na totoo. Unang-una, itong mga bagay na to ay hindi totoo. But more importantly, itong mga bagay na to ay hindi na totoo sa inyo. Let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Tapos tuloy-tuloy na yung ating binasa. 3 punto mga kapatid. Una, ang katayuan ng Christian relationship. Pangalawa, ang pamamaraan ng Christian relationship. At pangatlo, ang measure at goal ng Christian relationship. So number 1, ay ipaliwanag na natin ano ang katayuan, ano ang basis, ano ang identity ng Christian relationship. Ito yung mga taong nag-alis na ng falsehood sa kanilang pagkatao. Ito yung mga taong may pagkakakilala na sa Panginoon. Ito yung mga Kristiyano na. Mga kapatid, ang basis ng pamumuhay ng isang mananampalataya ay siya muna ay maging mananampalataya. Sabi ni J.I. Packer, yung pagiging ay nauuna sa pamumuhay. Ang pinanggagalingan ng pamumuhay Kristiyano ay pagiging Kristiyano. Mga kapatid, tayo ba ay naglagak na ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Siya na ba ang ating katuwiran? Pinanampalatayanan na ba natin na namatay siya sa krus para sa ating kasalanan? At yung hatol na nababagay sa atin ay naipataw na kay Kristo. At yung katwiran ni Kristo ay naibigay na sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, tungyari na ba ito sa atin? Totoo na ba ito? Dahil hindi gumagana ang Christian values, hindi nakapagpapabago ng buhay ang Christian values sa isang taong hindi Christian. Alam nyo, problema po namin yan sa school. Isa yan sa mga napapansin ko na challenge ng pagiging ng school. Kasi yung mga bata, hinihingan ng Christian lifestyle. O kayo, maging magalang kayo sa mga magulang nyo. O kayo, magpakabait kayo. Kayo, mag-ingat kayo kapag kayo ipapasok sa relationship. Kayo, kapag kayo meron ng romantic relationship, huwag kayong gagawa ng mga masamang bagay. Bago kayo mag-engage sa kahit na anong physical activity, sa kasal lang yon, hindi pwedeng ginagawa yon ng mga hindi mag-asawa. Yung mga bagay ba na sinasabi natin sa mga high school students, igalang nyo mga teacher nyo, magsumikap kayo. I mean, bilang isang teacher, trabaho ko naman talaga na ituro yun sa mga bata. Pero alam nyo kung anong problema? Magiging totoo lang ang paggalang at pagpapakumbaba. At magiging totoo lang ang pagpapatawad at magiging totoo lang ang purity and holiness and righteousness kung yung tao ay may Kristo na sa puso. Kung wala siyang Kristo sa puso, maaari niyang gawin yung mga bagay na yun. Pero gumagawa siya ng mga bagay na hindi natural sa kanya. Kaya yung mga tao, so for example, ang laking pagpapala sa akin yung aking mga estudyante, nung Christmas, pinag-aralan namin kung ano ang kahulugan ng Pasko. Na ang Panginoong Hesukristo ay nakikipagkasundo na sa makasalanang sanlibutan. Na ipinadala niya yung kanyang anak hindi para hatulan tayo, kung hindi para ma-restore yung ating broken na relationship. Meron ako isang estudyanteng Kristiyano at kinausap ako pagkatapos kasi ang pagkilos ng Panginoon sa puso niya, meron siyang kagalit na estudyante. Nasali ang magulang sa usapan, talagang nagkatalo sila, at ang naging desisyon na lang ng school ay paghiwalayin sila ng section.
Hindi sinasabi ng school na magbati sila, wag na lang silang gagawa ng kalokohan. After all, yun lang naman ang magagawa ng school. Pinaglayo sila at kulang na lang ang sabihin sa kanila ng school, o siya, sige, isang taon na lang kayo namang magkasama dito sa school, pwede ba? Isang taon, wag na lang kayong magbangayan. Pwede bang wag na lang kayong mag-usap, isang buong taon, wag na kayo, wala na kayo dapat diferensya. Pero itong isang estudyante na mananampalataya, kinilo siya ng Panginoon at ang sabing, ang kalooban ng Diyos ay hindi yung wag kaming magpansinan lang. Maaring okay na yun sa school. Maaring okay na yun sa mga teacher namin. Maaring okay na yun sa mga magulang namin. Pero ang inuutos sa akin ng Panginoon ay reconciliation. Hindi awkward na katahimikan. Kaya kinausap ako ng estudyante at ang sabi niya sa akin, Sir, paano tulungan mo nga ako? Paano ko ba kakausapin? Ano bang gagawin ko? Anong sasabihin ko? At talagang natutuwa ako sa ginawa ng Panginoon kasi nag-usap sila. At talagang ang sabi, pagpasensyahan mo na ako, patawarin mo na ako. Hindi ko rin naman kasi napili ng tama yung mga pinagsasabi ko. Mali din ako doon. Hindi niya ginawa yon para maging Kristiyano siya. Ginawa niya yon dahil Kristiyano na siya. At naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Naranasan niya kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanya. Kaya bago tayo magpatuloy sa admonition for patience, for self-control, for humility, for forgiveness, ang tanong muna sa atin ng Biblia, mga kapatid, meron na ba tayong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo? Tayo ba'y mga mananampalataya na? Ngayon, ano ang warning? Ito ang warning, kung hindi tayo mananampalataya, hindi mo magagawa consistently itong mga bagay na ito. At pangalawa, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, mark my words, hindi pa kayo magkasundo ng Diyos. Ang meron sa iyo, ang sabi ng Biblia, ikaw ay anak ng kapuotan. May nag-aantay na hatol sa iyo sa dulo ng buhay na ito. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, kung wala pang katakapatawaran, hindi ka may sakit na nangangailangan ng pagpapagaling, isa kang rebelde at kailangan mong ibaba na yung iyong armas. Yun ang salvation, yun ang kaligtasan. At ito ang foundation ng Christian relationships. Bago makapagpatawad, kinakailangan na patawad muna ng Panginoon. Bago maging mabiyaya sa ibang tao, kinakailangan naranasan muna natin ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ito mga kapatid ay nangyari na ba sa atin? Ngayon, ano ang method? Ano ang pamamaraan? Ano ang pinagagawa sa atin? Kung ikaw ay mananampalataya, ito ang kalooban ng Diyos. Napaka-specific. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang problema sa Biblia ay hindi yung mga verse na hindi natin maintindihan. Ang problema sa Biblia ay yung mga verse na naiintindihan natin. For example, verse 26, magalit ka nang hindi ka nagkakasala. Amen? Amen po ba? Pakitignan nyo nga yung katabi ko nag-amen. Magalit nang hindi nagkakasala. Pakitignan nyo nga yung mga magulang na katabi nyo. Kapag kung gusto niyo na hong tirisin yung inyong mga anak, kung gusto talagang may ginawa o sinabi na kagalit-galit, hindi sinabi ng Bible, mapapansin nyo na huwag magalit. Sa isang umiibig, hindi maiiwasan ng galit. Ngayon, anong ibig kong sabihin? Meron kang mahal sa buhay, meron kang anak, meron kang asawa, at nakikita mo na yung anak mo, na yung asawa mo, ay gumagawa ng mga bagay na ikasisira niya. Hindi ba nakakaramdam ka ng galit na, mahal, wag mong gawin yan kasi mahal kita at ayokong masasaktan ka. Alam ko kung saan papunta yung ginagawa mo. Sa mga anak natin, kapag hindi nag-aaral ng mabuti, nakikita mo kung saan sila papunta, lalo na kung ikaw yung estudyanteng hindi nag-aral ng mabuti dati, at sinasabi mo, anak, mahal kita eh. Ayoko, alam ko ang kahihinatnan niyang ginagawa mo, pwede ba tigilan mo na? Kapag yung anak mo ay pumasok sa isang relationship na hindi tama, hindi ba nagagalit ka? Hindi dahil hindi mo mahal yung anak mo, sa totoo lang kaya ka nga nagagalit dahil mahal mo. Pero ito ang paalala ng Biblia, magalit nang hindi nagkakasala.
Na kaunang-una sa lahat, makikita natin na ang galit ng mananampalataya ay maingat na galit. Hindi ibig sabihin na tama ang motivation ng galit natin ay magagalit na tayo anyway we want. Ang sinasabi dito, magalit ka nang hindi ka nagkakasala. Na kapag ka tayo ay nakakaramdam ng galit, kahit pa yung galit na tama, tayo ay may hawak sa isang bagay na hindi basta-basta. Ang anger ay isang dangerous na weapon. Hindi ibig sabihin wala siyang galit, na wala siyang gamit, na wala siyang pakinabang. Pero kahit na yung tamang galit, kinakailangang hinahandle natin ng maingat. Bakit? Kasi kahit tama ang pinagsimulan ng galit, madalas umauuwi siya sa kasalanan. Meron bang nangyari nitong nakaraang linggo na ganun ang nangyari? Na nagsimula naman, na tama naman yung pinaglalaban mo, may punto naman, hindi naman selfish yung motivation. By the way nga pala, hindi ibig sabihin na merong tamang galit. Lahat ng galit natin ay tama. Kapag ka talaga tayo ay nag-usisa, marami sa mga galit natin, selfish ang pinanggagalingan. So kinakailangan yung kanina yung sinabi yung napag-aralan natin patungkol sa patutuo ni Jardine, napaka-importante nun. Yung pagsisiyasat, Panginoon, ano ba pinanggagalingan? Kanina may binabasa tayo na may binabasa ako na passage sa Matthew. Huwag kayong hahatol, baka kayo ihatulan din, sapagkat yung panukat na ginagamit nyo, yun din ang gagamitin sa inyo. At bago ka mag-alis ng puwing sa mata ng kapatid mo, alisin mo na muna yung tabla na nasa mata mo. Mga magulang, sumagi na ba sa isip nyo na gawin yon bago nyo kagalitan yung mga anak nyo? Sabi sa sulat ni Mateo, kadugtong yun actually ng Beatitudes, Matthew 7, bago alisin yung puwing sa mata ng kapatid, alisin muna yung tabla na nasa mata mo. Sumagi ba sa isip natin mga magulang na baka mamaya sa pagko-correct natin sa mga anak natin, mayroong tabla sa mata natin? Sumagi ba sa isip natin yun kapag kino-correct natin yung ating asawa? Hindi eh. Imposibleng mali ako. Siya lang talaga mali rito eh. Nakikita kong lahat ng bagay, perpekto ang karunungan ko, naiintindihan ko lahat ng bagay, at lahat ng salitang lalabas sa bibig ko, tama lahat. Parang hindi ata ganun ang attitude ng isang mananampalataya. Ang attitude ng isang mananampalataya, kahit kagalit-galit na yung sitwasyon, at kahit na mukhang ako yung biktima, at kahit na ako ang pinaka-agrabyadong tao sa buong mundo, ang mananampalataya ay lumalapit sa Panginoon at nagsasabing, Panginoon, siyasatin mo nga puso ko. Kasi sigurado dahil galit ako ngayon, siguradong meron akong hindi nakikita eh. Meron akong side na hindi naririnig. O narinig ko pero hindi ka pinapansin. Bakit? Kasi galit ako eh. Nagpupuyos ako sa galit eh. Siyasatin mo nga ang puso ko. Alam niyo, bahagi yun nung sinasabi ni Pablo na kapag kayo magagalit, huwag ka magkakasala. Mag-ingat na baka magkasala. At ang danger dito ay yung mga tao na may righteous indignation. Yung mga tao na nagagalit for the right reasons. Ang sabi ni Pablo dito, huwag magkakaroon ng pagkakasala sa galit natin. At may magandang sinabi dito, at huwag magbigay ng opportunity sa devil. Curious ako, ano ang sinabi ng Ephesians chapter 4 verse 27 sa King James? Huwag magbibigay ng puwang sa kaaway. Naalala ko, may sinabi yung professor ko, yung foothold. Titignan natin kung ano ang... Ito ay sinabi sa NIV. Huwag bibigyan ng foothold yung devil. Huwag bibigyan ng puwang ang kaaway. At alam nyo, ang paliwanag ng professor ko, napakaganda ng explanation niya rito sa verse na to. Naranasan nyo na ba na may magsasarang pinto, tapos may daladala kang, kunwari, papasok sa pinto, tapos kunwari may dala kang kawali na mababigat, may bagong luto, hindi mo mabibitiwan, magsasara na yung pinto. Ang gagawin mo, ikakalang mo yung paa mo.
para hindi completely magsara yung pinto, tapos ang gagawin mo, itutulak mo, tapos tsaka ka papasok. Yung foothold, alam niyo na, nakikita ba natin mga kapatid, yung sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 27? Yung nagkakasala kapag kagalit ay nag-iiwan ng puwang sa pinto para makapasok ang kaaway. Huwag bibigyan ng puwang ang kaaway. At ang isa sa mga puwang na lagi niyang pinapasok ay kapag kagalit tayo. Gusto kong huminto dito at magtanong, balikan natin yung nakaraang linggo na to. Nagme-make sense na po ba bakit bagsak ang spiritual na buhay natin? Nagiging malinaw na ba sa atin kung bakit durug-durug yung ating spiritual na buhay? Saan tayo nag-iwang ng puwang sa kaaway? At alam nyo, napaka-specific ni Pablo dito. Ano ang sinabi sa verse 26? Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Huwag hahayaan na lumubog ang araw ng galit pa tayo. Tanong, paano po pagkagabi na nag-away? Naiintindihan ba natin yung sinabi dito sa verse 26? Kung nagsimula ang araw at may tampuhan na, kung nagsimula ang araw at mayroon ng galit, huwag palilipasin ang araw ng galit. Amen po ba? Huwag hahayaang lumubog ang araw ng may kapuotan sa puso. Dahil kahit na tama ang ating yung pinanggagalingan ng galit, hindi selfish. By the way, mag-ingat kasi talagang commonly selfish ang galit natin. Pero suppose na tsampahan mo, talagang galit ka for the right reasons. Pagka pinatagal mo yun, nagiging selfish yun eh. Bakit? Kasi ire-replay mo ng ire-replay sa isip mo yung sinabi. Pag hindi sinabi niya yun, talagang salbahe yun. Kasi sinabi sa akin yun. Hindi niya ba naiintindihan kung ano ginagawa ko dito? Hindi niya ba naiintindihan kung sino ako? Hindi niya napapansin ang galit kapag ka nire-replay, palakas ng palakas yung volume. Ang galit ay hindi kagaya ng isang pelikula. Pagka nanood ho kayo ng pelikula, tapos nire-replay nyo, pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses, hindi ba boring na siya? So for example, kapag kayo mga anak natin may paboritong pinapanood, na cartoon, tapos ang gagawin sa cellphone, pauulit-ulitin yung pinanonood nila. Tapos tayong nanonood, inip na tayo kasi paulit siya ng paulit. Alam niyo, baligtad ang nangyayari sa galit. Kasi kapag nire-replay mo sa isip mo yung sinabi, pagka nire-replay mo sa isip mo yung ginawa sa'yo, nagiging mas exciting siya. Pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses mong pinakikinggan, talagang salbahe yun ah. Ba't niya sinabi yun? Hindi niya ba nalalaman kung sino ko? Hindi niya ba nalalaman kung anong ginawa ko? Anong motibo niya nung sinabi ay siguro ganito at ito matindi. Kapag ka nire-replay natin, yung pangalawang replay nun, yung pangatlong replay nun, may dagdag ng detalye yun. Siguro ganito iniisip niya sa akin eh. Ay talagang hindi niya ako pinapahalagahan. Talagang hindi niya nakikita ginagawa ko. Talagang hindi tama yung, bakit ganun? Anong ibig niyang sabihin? Alam niyo kung ano pa magandang gawin doon. Tuturuan ko kayo. Alam niyo kung kailan pinakamasarap ninunguya ang sama ng loob. Hanap kang kasama. Yung nireplay mo ng pangatlo, pang-apat, pang-limang beses, tapos magdamay ka pa ng ibang tao, pag-usapan niyo pa, napakasarap nun. At yung foothold ng devil, isang bukas na pinto na. Ang sabi ng Bible ay hindi. Kapag may problema, huwag matulog ng galit. Usapin na. Meron ba tayong mahal sa buhay? Patawarin ako kung ano, hindi naman ho ito sinasadya. Baka naman mamaya, habang nakikinig ho kayo ng mensahe, meron pa kayong hindi kasundo ngayon. Meron bang hindi kapalagayang loob? Meron bang hindi kausap?
Meron bang hindi? Meron pa ba kayong tinitiis? O kung naghahanap po tayo ng gagawin sa mensaheng ito, isa lang ang gagawin. O wag palubugin ang araw, wag hayaang lumubog ang araw ng galit pa din. Sasabihin siguro ni Kuya Jumuel, tamang-tama, alas 6 pa ng gabi lumulubog ang araw eh. Meron pa akong hanggang alas 6 para magalit dun sa tao. Umulan. Ang sinasabi dito, kapag galit ang hawak natin, meron tayong hawak na isang bagay na hindi safe. Okay? Nakita natin na napaka-practical nito. Ngayon, sinabi sa verse 28, palagay ko ito ay isang contextual issue na merong kausap si Pablo na siguro dun sa kanyang kongregasyon, merong mga tao na ang dating pamumuhay ay pagnanakaw. Ang sinabis dito ay, yung mga nagnanakaw, itigil nyo na yung pagnanakaw nyo, maghanap buhay kayo ng matino, pero ang emphasis mga kapatid ay nasa dulo. Hindi sinabi ni Pablo na kayo ay maghanap buhay para meron kang pangtusto sa sarili mong pangangailangan. Bagamat tama yon. Pero pansinin nyo ang sinabi dito ni Pablo, upang siya ay may ma-share sa mga nangangailangan. Mga kapatid, ang isa sa mga method ng Christian relationship, it is always others related. Hindi sinabi ni Pablo doon sa mga magnanakaw na, huwag kayong magnakaw para hindi na kayo nakakaabala ng ibang tao. Hindi sinabi ni Pablo yon. Hindi sinabi ni Pablo na huwag na kayong magnakaw para kayo may sariling panggastos. Hindi rin sinabi ni Pablo yon. Ang sinabi ni Pablo, huwag kayong magnakaw, magtrabaho kayo nang maging daluyan kayo ng pagpapala. Nang kayo ay maging magamit na pagpaprovide ng needs ng ibang tao nang may maibahagi kayo. Kasi ang Christian relationship ay service-oriented. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay naghuhugas ng paa. Yun yung pinasok natin nung ginusto nating maging Kristiyano. At sa totoo lang, duda naman ako na merong nagnanakaw sa atin. Duda naman ako na yung first part ay applicable sa atin. Hindi ko alam kung saan makakarating ang mensaheng to. Naka-record tayo sa mga nakikinig. Kung applicable sa inyo yun, isuko nyo na yung inyong pagnanakaw. Pero duda ako na para sa ating immediate audience, meron ganon. Pero yung pangalawa, relevant sa atin. Para saan ang honest labor? Para saan ang honest work? Ito'y para maglingkod sa mga sa kapwa. Para ito'y maglingkod sa kapatiran. Ang Christian relationship ay other-related. Verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion. Ito, palagay ko, tatamaan tayong lahat dito. Huwag pahintulutan na magkaroon ng mga pananalita na makakasira. Ang ating pananalita ay yung mga pananalita makapagpapalakas. At sinabi ni Pablo, as fits the occasion. Kasama sa Christian relationship, ang pagiging sensitive, unang-una, ito bang sasabihin ko totoo? Pangalawa, kung ito man ay totoo, ano ba ang motibo nitong aking sinasabi na to? Bakit ko to sasabihin? At kapag ba ito sinabi ko, yung bang makikinig sa akin ay magkakaroon ng mas malalim na pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo? Iibigin ba niya ang Panginoong Jesucristo? Upang ang lahat, ang sabi dito, upang ang lahat ng may makakapakinig ay makakaranas ng biyaya. Kapag ka ba mga kapatid, tinanong, like experiment lang naman, suppose, isang buong linggo, nag-record tayo ng lahat ng sinabi natin simula Lunes hanggang Sabado. Tapos ang ginawa natin, pinakinggan natin ng araw ng linggo, lahat ng sinabi natin. Ikaw ba mismo na nagsabi ng mga salitang yon? Ikaw mismo, mapagpapala ka kaya? Ito ba'y magiging kalakasan ng spiritual na buhay? Ito ba'y makakaramdam ba yung nakakapakinig ng biyaya? Ang sabi ni Santiago, sino makapagpipigil ng kanyang dila? Sino ang makapagpipigil ng kanyang mga salita?
merong malapit na correlation yung kalagayan ng ating puso at yung kalagayan ng ating mga bibig. May dumi at may kabulukan na hindi kaya ng toothbrush. Kapag ka yung kabulukan ay nagmumula sa puso, like, think of it this way, alam niyo, napatunayan ko to nitong nakaraang linggo at guilty ho ang inyong lingkod. Nag-aalala ako sa maraming bagay. Tapos meron akong katabi sa faculty na co-teacher ko, si Sir Simon, at nung nakaraan, nagkukwentuhan kami. At nung nagkukwentuhan kami, ang puso ko punong-puno ng pag-aalala. May mga inaalala ko ganon. At alam nyo, patawarin ako ng Panginoon dahil hindi maiwasan na ang lumalabas sa bibig ko mga bagay na kapag pinakinggan mo, ikaw din mag-aalala. Oo nga, paano nga kaya kapag ganon? Paano nga kapag ganito? Yung nag-aalalang puso, ang lumalabas doon puro pag-aalala sa bibig. Yung galit ng puso, yung puso na punong-puno ng galit, sa palagay nyo, lalabasan ng pagpapala sa bibig yun. Ang problema, yung ba namang puso, hindi abot ng mouthwash. Ang problema, yung puso, kaya kamusta ang kalagayan ng puso natin? At ang magandang thermometer, yung mga salitang lumalabas sa atin. Nakakagalit po kagalit-galit naman talaga yung ginawa natin sa Panginoon, hindi ba kagalit-galit? Matanong ko, sino sa atin dito ang isang buong linggo na bulyawan ng Diyos? Hindi ba kapag nangungusap ang Panginoon sa atin, ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay malumanay sa pagkagalit? Hindi sinabi ng Bible na hindi nagagalit ang Diyos, pero pagka nagagalit ang Diyos, ang description sa kanya ng Bible, slow to anger. Malumanay sa pagkagalit. Dalawa ang ibig sabihin no. Number one, last resort ang galit ng Diyos. Pagka nagalit mo ang Diyos, talagang pinikon mo siya ng pagkatagal-tagal. Inubos mo talaga pasensya niya. Pero pangalawa, kahit na nga dumadating sa punto na nagagalit ang Panginoon, ang galit niya may restraint. Sabi ng Panginoon sa Israel, at ang laking pagpapala sa akin ng talata na yun. Pinalo kita hindi para pulbusin ka, hindi para lupigin ka. Namamalo ako, oo, naalala ko yung sinabi ni Daddy. Nung tinatanong ko siya, hindi ko alam kung ano yung pinagbulan ng usapan, pero sabi niya, ang rule kapag mamamalo ng anak, kaya kailangan hindi ka galit kapag mamamalo ka. Kasi ang problema, hindi ko alam kung alam nyo na si Daddy namamalo siya, lalo na nung bata pa kami. Kinukwento ko sa mga estudyante ko kung paano namamalo si Daddy. Tuwan-tuwa. Yung palo ng Daddy, yung instant, yung sinturon hindi ko alam kung nandiyan ba si Momay? Di ba nandiyan si Momay sa computer? Nakatikim ba si Momay ng sinturon ni Daddy nung bata siya? Nasinturon ba siya? O sa amin lang nila Jarden yun, saka nila Joshua. Wala namang pagtatampo at wala namang pagseselos dun sa sinabi ko na yun. Napalo ba ni Kuya Jumel si Momay nung bata siya? Napalo ba? Sabi ni Daddy nung pinagkukwentuhan namin ito, ang rule, may mga pagkakataon na dapat ka talagang mamalo ng anak, pero ang hindi ka dapat mamamalo ng galit ka, kasi kapag ka galit ka, hindi mo makokontrol yung lakas ng palo. I think, importanteng point yon theologically. Dahil kapag ka pinapalo ng Diyos ang anak niya, hindi galit ang motivation ng Diyos. Na kahit namamalo ang Diyos, ang pinanggagalingan o pamamalo niya ay pag-ibig, hindi kapuotan. At yun ang hamon sa atin. Hamon sa akin yun bilang isang teacher. Ang daming ipapasa, nag-check ako ng papel, maraming dapat ipinagagawa sa amin. Tapos yung estudyante ko magmi-misbehave, yung estudyante ko may gagawing hindi ko gusto, o hindi kaya yung estudyante ko kukunin yung atensyon ko, magpapatulong sa akin sa isang bagay, at napakadaling sumabog. Napakadali na pagbigyan yung sarili at sabihin, lumayas ka nga dyan at bumalik ka nga rin sa upuan mo. Napakadali na pairali ng laman
kapag ka nagagalit tayo. Pero ano ang hamon sa atin? Na yung paggamit ng salita natin ay dapat puspos ng biyaya. Kagaya ng naranasan natin sa Panginoon. At ang sinabi dito, huwag mong pighatiin ang banal na spirito. Nararamdaman natin yun eh. Meron ba kayong sinabi nitong nakaraang linggo na alam nyo nang sinasaway kayo ng banal na spirito pero pinakawalan pa rin natin? Meron po ba? Meron ba na yung salita ay punong-puno ng pait at lason, tas nasa dulo na ng ngipin mo, nakasara lang talaga yung lalabas na, tas alam mo na malinaw, sinasaway ka ng banal na spirito, tas ang ginawa mo, binukas mo yung bibig mo at lahat ng uri ng pagkakasala ay lumabas. Ang sinabi ng Biblia, huwag mong pighatiin ang banal na spirito. This is very personal language. Nung sinabi mo yun, bago na tisod yung kausap mo, napighati mo muna ang banal na spirito. Dahil wala kang pwedeng sabihin, o wala kang pwedeng gawin, o wala kang pwedeng isipin, wala kang pwedeng puntahan, na hindi mo kasakalakip, na hindi mo kasama ang banal na spirito. Yun ang point ng sinabi, you were sealed for the day of redemption. Kung ikaw ay mananampalataya, kasama mo ang banal na spirito ng mga panahon na yun. Narinig niya rin yung sinabi mo eh. Narinig niya yung ginawa mo, nakita niya lahat ng bagay na yun, at napighati siya. At ang paanyaya sa atin ng Biblia, huwag nating pighatiin ang banal na spirito sa bagay na ito. Ngayon, tuloy-tuloy yan patungkol sinasabi ni Pablo, patungkol sa huwag nating hayaang magkaroon ng kapaitan at puot at galit at paninira sa puso natin. Tayo'y maging maibigin sa bawat isa, maging malambot ang puso natin sa bawat isa, maging mapagpatawad tayo. Pero importante yung sinabi dito, kagaya ng kung paano ginawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. At kung kayo ay tunay na mga anak ng Diyos, nabuhay kayo na ginagaya nyo ang Panginoon in this matter. Ngayon, ano ang hamon sa atin ng mensaheng ito? Unang-una, kaligtasan. Baka meron pa na hindi si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Pangalawang application po ng ating mensahe. Mamaya, pagkatas ng mensaheng to, either kunin nyo na yung cellphone nyo, o di kaya pag-uwi, ayusin na natin yung mga dapat ayusin. Kausapin na ang dapat kausapin. Yung mga relationships, naalala niyo yung sinabi ng Bible? Kung ikaw ay mag-aalay sa Diyos, tapos naalala mo na meron kang kaalitan, ibaba mo na muna yung alay mo, tapos makipag-ayos ka rin sa kapatid mo, tapos kapag kaayos na kayo, tsaka ka mag-alay sa Panginoon. Meron bang ay dapat ganung ayusin? Meron ba kayong naiisip? Meron bang nilagay ang Panginoon sa puso natin? Na baka meron pang kapaitan sa puso? Ang term ng lolo, tsaka nila daddy, baka meron pang subyang sa puso. Ano ba ang translation ng subyang? Ano ba yung ibig sabihin ng subyang? Parang kapaitan, ganon? Parang galit na iniingatan sa puso? Isuko na natin. At ngayon, kung wala naman, praise God. Kung ayos naman ang ating mga relasyon, kung ayos naman yung ating mga, kung wala kayong maisip at this point, ang mensaheng ito ay warning. Mag-ingat tayo sa ating relationships. Sa pagpasok ng linggong to. Dahil ultimately, yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, yung mga estudyante, yung mga nakakasalamuhan natin, lahat ng yan ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Kaya bago po ako manalangin, yun ang hamon po sa atin. Yun ang hamon sa atin. Ang totoong kaligtasan, lalabas yun sa ating mga relasyon. Ang unang-unang mapagpapala ng isang Kristiyano
ay yung kanyang sambahayan. Yung mga malalapit sa kanya. At kung tunay yung kaligtasan na tinanggap natin, hindi pwedeng hindi nila maramdaman yun. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, pangyarihin mo sa aming buhay ito. Na kami ay maging mabiyaya sa aming pamumuhay. Ipakita namin ang biyaya, Panginoon, sa mga taong pumipighati sa amin. Sa mga taong hindi karapat-dapat sa biyaya. Sapagkat, Panginoon, kasama kami doon, kabilang kami doon. Hindi rin kami karapat-dapat nung kinalinga mo kami. Panginoon, ang panalangin ko para sa aming iglesia, maging patotoo yung aming mga pamilya ng biyaya mo. At gamitin mo kami. Nagpapakumbaba kami sa iyo, hindi namin kaya to sa sarili naming kapangyarihan. Kaya palakasin mo kami. Panginoon, ipaalala mo sa amin ang mensaheng ito ngayong linggo. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.